Kapatid, ang makapangyarihang panalangin na ito ay inihahandog para sa iyong kapayapaan at sa mga himalang kailangan mo ngayong Sabado. Sa pagsisimula ng araw na ito, kilala ng Panginoong Diyos ang bawat lihim ng iyong puso. Nakikita niya ang mga sugat na matagal nang tinatago, ang mga pagsubok na bumibigat sa iyong tahanan at ang mga pangarap na tila napakalayo pa. Ngunit sa sandaling ito, tayo ay narito upang muling magtiwala. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay patuloy na kumikilos at walang imposible sa Kanya. Huwag kang panghinaan ng loob sapagkat ang Sabadong ito ay maaaring maging simula ng pagbabagong matagal mo nang ipinapanalangin. Sabay-sabay nating iharap sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, ang panalangin para sa kagalingan, para sa mga himala sa pamilya, at para sa kapayapaan ng ating isipan at puso. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos sa sandaling ito. Sabi ng salita ng Diyos, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman. Kawikaan 3:5. At sinabi rin ni Jesus, ang lahat ng inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Mateo 21:22. Sa katahimikang ito, maaring may takot sa iyong puso, may pag-aalinlangan sa iyong isipan, o may sagot kang matagal nang hinihintay. Ngunit hindi ka narito dahil sa pagkakataon. Narito ka dahil inaanyayahan ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita ang Kanyang ginagawa. Habang tayo'y pumapasok sa panalangin, hayaang ang salita ng Diyos ang magbigay liwanag sa iyong puso at magdala ng tunay na kapayapaan sa iyong kaluluwa. Ano ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo sa panahong ito, kung saan tinatawag Kanyang magtiwala kahit hindi pa malinaw ang iyong landas? Panginoon kong makapangyarihan, sa umaga ng Sabado na ito, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at paghihintay sa iyong mga himala. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo at ang mga bagay na tila malabong mangyari sa mga mata ng tao ay napakadali lamang para sa iyong mga kamay. Narito ako ngayong umaga, Diyos ko, upang ialay sa iyo ang lahat ng aking mga pangangailangan, ang lahat ng aking mga dalangin na tila hindi pa nasasagot, at ang lahat ng aking mga pangarap na tila nakabitin pa rin sa hangin. Panginoon, hawakan mo ang pusong sugatan ng bawat isa sa amin na nakikinig ngayong umaga na ito. Gawing totoo ang iyong mga pangako sa aming mga buhay at ipakita mo sa amin na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na gumagawa ng mga himala, at Diyos na hindi sumusuko sa Kanyang mga anak. Ama sa langit, ako'y naniniwala na ang Sabado na ito ay espesyal sa iyong mga mata, sapagkat ito ay araw na itinalaga mo para sa pagpapahinga at pagpapalakas ng ating espiritu. Kaya naman, Panginoon, habang nagpapahinga ang aking katawan, naway palakasin mo ang aking pananampalataya. Habang tumitigil ako sa mga gawain ng karaniwang araw, naway gumawa ka ng mga bagong gawain sa aking buhay, mga himala na hihigit pa sa aking inaasahan, mga pagpapagaling na magsasalba sa aking kalusugan, at mga sagot sa panalangin na magdudulot ng kapayapaan sa aking puso. Panginoon, alam ko na ikaw ay Diyos na hindi tumutulog at hindi napapagod. Kaya kahit ako'y nagpapahinga ngayong Sabado, patuloy ka pa ring gumagawa para sa akin, para sa aking pamilya, at para sa lahat ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Diyos ng kalangitan at lupa, ako'y sumasamo sa iyo ngayong umaga na pakinggan mo ang aking mga dalangin para sa pagpapagaling. Alam mo, Panginoon, ang mga bahagi ng aking katawan na sumasakit, ang mga karamdaman na matagal ko nang dinadala, at ang mga sakit na hindi na makayanan ng anumang gamot. Ngunit naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng sakit, at ang iyong pag-ibig ay may kakayahang magpagaling ng anumang sugat. Kaya ngayong Sabado, Panginoon, hinahawakan ko ang iyong pangako na sinasabi,
Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ipahid mo, Ama, ang iyong mga kamay sa bawat bahagi ng aking katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Alisin mo ang sakit, sugpuin mo ang karamdaman, at ibalik mo ang lakas na nawala na sa akin. Panginoong Hesukristo, ikaw na nagpagaling sa mga bulag, sa mga lumpo, at sa mga may ketong. Ako'y naniniwala na hanggang ngayon ay gumagawa ka pa rin ng mga himala ng pagpapagaling. Kaya ngayong umaga, Panginoon, dalhin ko sa iyo hindi lamang ang aking sariling sakit, kundi pati na rin ang mga sakit ng aking mga mahal sa buhay. Alam mo kung sino sa kanila ang may malubhang karamdaman, kung sino ang nasa ospital, kung sino ang umaasa na lamang sa mga gamot at mga doktor. Ngunit ikaw, Panginoon, ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng medikal na solusyon. Kaya isinusumpa ko sa iyo ang bawat isa sa kanila ngayong Sabado. Hawakan mo sila, gumaling sila, at gawing buong muli ang kanilang mga katawan at espiritu. Ipakita mo sa kanila na ang iyong pangalan ay Panginoon Rafa, ang Diyos na nagpapagaling. Makapangyarihang Diyos, alam ko na ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa espiritu at sa kalooban. Kaya ngayong Sabado, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagalingin mo rin ang aking mga sugat sa kalooban, ang mga alaala ng sakit na ginawa sa akin ng iba, ang mga pagkabigo na nag-iwan ng pait sa aking puso, at ang mga takot na pumipigil sa akin na magtiwala ng lubusan. Panginoon, alisin mo ang lahat ng galit, pagsisisi at kalungkutan na nakakulong sa aking dibdib. Palitan mo ang mga ito ng kapayapaan, ng pag-ibig at ng pag-asa. Gawing bago ang aking espiritu, Panginoon, at ibigay mo sa akin ang lakas upang magpatawad at magmahal muli. Sapagkat alam ko na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob ng aking sariling puso. Ama sa langit, ngayong Sabado, ako'y nanalangin din para sa mga himala na kailangan ng aking pamilya. Alam mo, Panginoon, ang mga problema na kinakaharap namin sa loob ng aming tahanan, ang mga away na hindi pa naaayos, ang mga utang na bumibigat sa amin, ang mga anak na naliligaw ng landas, at ang mga relasyon na nagiging malamig. Panginoon, alam ko na ang pamilya ay sagrado sa iyong mga mata at ang bawat tahanan ay itinayo mo upang maging santuwaryo ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya ngayong araw, hinahangad ko ang iyong interbensyon sa aming pamilya. Pagalingin mo ang mga relasyon na sira. Ibalik mo ang pagmamahalan na nawala at protektahan mo kaming lahat mula sa mga kaaway na gustong sirain ang aming pagkakaisa. Panginoong Diyos, naniniwala ako na ang Sabado na ito ay araw ng mga himala para sa aking mga anak. Alam mo, Panginoon, kung gaano ko sila kamahal at kung gaano ko sila kaipinagdarasal araw-araw. Kaya ngayong umaga, isinusumpa ko sa iyo ang bawat isa sa kanila, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga desisyon sa buhay. Panginoon, gabayan mo sila sa tamang landas, protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan at bigyan mo sila ng karunungan upang makapili ng tama. Kung may mga anak ako na naliligaw na ngayon, Panginoon, ibalik mo sila sa iyo. Kung may mga anak ako na nahihirapan sa pag-aaral o sa trabaho, tulungan mo sila at magbukas ka ng mga pintuan ng pagkakataon. Sapagkat alam ko na ang iyong mga plano para sa kanila ay plano ng pag-asa at ng kinabukasan. Mahal kong Panginoon, ngayong Sabado, ako'y humihingi rin ng mga himala para sa aking pinansyal na sitwasyon. Alam mo, Diyos ko, ang bigat ng mga pangangailangan na kinakaharap ko, ang mga bayarin na hindi ko alam kung paano babayaran, ang mga utang na patuloy na tumataas, at ang kawalan ng trabaho o kita na sapat para sa aming pamilya. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya ngayong araw, hinihingi ko sa iyo ang mga himala ng pag-unlad at kasaganaan.
Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Magpadala ka ng mga taong tutulong sa akin at pagpalain mo ang mga gawain ng aking mga kamay. Panginoon, huwag mong hayaang malugmok kami sa kahirapan, kundi itaas mo kami at gawing kasangkapan ng iyong mga biyaya. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan at ang iyong pag-ibig sa akin ay walang kondisyon. Kaya ngayong Sabado, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang mga senyas ng iyong presensya. Hayaan mo akong maramdaman na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng aking buhay, na ikaw ay nakikinig sa bawat panalangin ko, at na ikaw ay gumagawa ng mga himala kahit hindi ko pa nakikita. Panginoon, palakasin ang aking pananampalataya upang hindi ako matakot kahit sa gitna ng mga pagsubok. Bigyan mo ako ng tapang upang ipagpatuloy ang paglalakad kahit madilim ang daan at ng pag-asa na ang Sabado na ito ay simula ng mga bagong biyaya sa aking buhay. Diyos ng mga himala, ako'y sumasamo sa iyo ngayong umaga na pakinggan mo ang mga dalangin ng lahat ng mga kapatid ko na nakikinig ngayong Sabado. Alam mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan. May mga umaasa ng pagpapagaling. May mga nananalangin para sa trabaho, may mga humihingi ng kapayapaan sa tahanan, at may mga nag-aantay ng mga sagot sa matagal ng mga panalangin. Panginoon, huwag mong pabayaan ang sinuman sa amin. Gumawa ka ng mga himala sa buhay ng bawat isa at ipakita mo sa amin na ang pananampalataya sa iyo ay hindi kailanman nasasayang. Hayaan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubusan kahit hindi pa namin nakikita ang mga sagot, sapagkat alam naming ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Ama sa langit, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin na ito, ako'y nagpapasalamat na sa iyo dahil alam kong pinakikinggan mo ako. Hindi ko alam kung paano mo gagawin ang mga himala na aking hinihiling, ngunit naniniwala ako na sa iyong panahon at sa iyong paraan, lahat ay magiging maayos. Kaya ngayong Sabado, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong buhay, ang aking kalusugan, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan, at ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa aking isipan. Panginoon, hawakan mo ako at huwag mong bitawan. Gabayan mo ako sa tamang landas at bigyan mo ako ng kapayapaang lampas sa aking pangunawa. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos sa oras na ito at ang mga himala ay paparating na. Panginoong Diyos, ngayong Sabado, nais ko ring ipanalangin ang mga taong walang pag-asa, ang mga taong pagod na pagod sa buhay at ang mga taong malapit ng sumuko. Panginoon, pakinggan mo sila at ibigay mo sa kanila ang lakas na magpatuloy. Ipaalala mo sa kanila na kahit gaano man kadilim ang gabi, darating din ang umaga. Kahit gaano man kabigat ang kanilang dinadala, ikaw ay handang magpasan para sa kanila. Kaya ngayong araw, Panginoon, damhin mo ang kanilang mga puso at punuin mo sila ng bagong pag-asa. Ipakita mo sa kanila na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon para sa pagbabago at na ang Sabado na ito ay maaaring maging simula ng kanilang mga milagro. Mahal kong Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot, ang takot sa kinabukasan, ang takot na hindi matutupad ang aking mga panalangin, at ang takot na baka pabayaan mo ako. Ngunit ngayong Sabado, Panginoon, pinipili kong magtiwala sa iyo nang higit pa sa aking nararamdaman. Pinipili kong maniwala na ikaw ay mabuti, na ikaw ay tapat, at na ikaw ay may perpektong plano para sa aking buhay. Kaya tanggapin mo ang aking mga takot, Panginoon, at palitan mo ang mga ito ng tapang at pananampalataya. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapayapaang nagsisimula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Panginoong makapangyarihan, sa huling bahagi ng panalangin na ito, ako'y nananalangin para sa bansang Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Panginoon, pagpalain mo ang aming bayan.
Protektahan mo kami mula sa mga sakuna at kalamidad at bigyan mo ng karunungan ng aming mga pinuno. Gabayan mo ang bawat pamilyang Pilipino upang manatiling matatag sa pananampalataya at gawing instrumento ng iyong pag-ibig ang bawat isa sa amin sa aming mga komunidad. Panginoon, naway ang Sabado na ito ay maging simula ng pagbabago hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi pati na rin sa aming bansa. Iangat mo kami, Panginoon, at gawing bayan na sumasamba at naglilingkod sa iyo ng may buong puso. Salamat, Panginoong Diyos, sa Sabado na ito at sa lahat ng mga pagpapalang darating sa mga susunod na araw. Salamat sa pagpapagaling na magsisimula sa araw na ito, sa mga himala na paparating na, at sa kapayapaang napupuno sa aming mga puso. Naniniwala ako, Panginoon, na ang panalangin na ito ay hindi na sayang at na sa iyong panahon makikita namin ang mga bunga ng aming pananampalataya. Kaya ngayon, Panginoon, tinatanggap ko na ang mga sagot sa panalangin at ipinagmamalaki ko ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, natapos na natin ang makapangyarihang panalangin na ito para sa Sabado ng mga himala, pagpapagaling at kapayapaan. Ngunit bago tayo maghiwalay ngayong umaga, nais ko kayong anyayahan na maging bahagi ng mas malaking kilusan ng panalangin na nagaganap sa channel na ito. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay may sariling mga pangangailangan, mga hiling sa Panginoon at mga panalangin inialay sa Kanya. At narito ako upang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay ng pananampalataya. Ang channel na ito ay hindi lamang simpleng video platform. Ito ay isang espiritual na santuaryo, isang permanenteng tolda ng panalangin kung saan maaari ninyong matagpuan ang kapayapaan, lakas at pag-asa anumang oras ng araw o ng gabi. Kaya ngayong umaga, hinihiling ko sa inyo na pindutin ang like o gustay button sa video na ito. Hindi ito simpleng pindot lamang, mga kapatid. Sa tuwing pinipindot ninyo ang button na iyon, kayo ay tumutulong na maipalaganap ang panalangin ito sa mas maraming tao na nangangailangan. Isipin ninyo kung gaano karaming mga kapatid natin sa buong mundo ang nagdurusa ngayong Sabado. Mga taong may sakit, mga taong walang trabaho, mga pamilyang sira, mga taong nawalan na ng pag-asa. Sa pamamagitan ng inyong simpleng pag-click sa like button, kayo ay nagiging instrumento upang makarating ang panalangin ito sa kanilang mga puso. Kayo ay nagiging bahagi ng proseso ng pagpapagaling at pagbibigay ng pag-asa. Kaya huwag kayong magatubiling pindutin ang like button ngayon. Gawin ninyo ito bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang paraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Bukod dito, hinihikayat ko rin kayong i-share o i-kompartilhar ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, mga grupos sa social media at sa lahat ng mga taong kilala ninyo. Isipin ninyo, mga kapatid, kung sino sa inyong mga kakilala ang kailangan marinig ang panalangin ito ngayong Sabado. Meron bang kaibigan kayong may sakit? May kamag-anak ba kayong nahihirapan sa buhay? May kasamahan ba kayo sa trabaho na nawalan na ng pag-asa? I-share ninyo sa kanila ang video na ito. Hayaan ninyong marinig nila ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ito. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsasarili. Ang tunay na pagmamahal ay nagbabahagi ng mga biyaya na natanggap natin. Kaya ngayong Sabado, maging instrumento kayo ng pagpapalaganap ng kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ng simpleng pag-share ng video na ito. At mga kapatid, nais ko rin kayong anyayahan na mag-iwan ng inyong mga petisyon at kahilingan sa seksyon ng mga komento. Alam ko na bawat isa sa inyo ay may mga espesyal na panalangin na nais ninyong ialay sa Panginoon. Kaya dito sa comment section, maaari ninyong isulat ang inyong mga kahilingan kahit anuman iyon, maging pagpapagaling, trabaho, pag-ibig, pamilya,
o kapayapaan ng loob. Maniwala kayo na habang sinusulat ninyo ang inyong mga panalangin, ang Panginoon ay nakikinig na. At hindi lamang ang Panginoon, pati na rin ang libu-libong mga kapatid natin na nanonood ng channel na ito ay magiging mga prayer warriors para sa inyo. Kaya huwag kayong mahiyang mag-share ng inyong mga pangangailangan. Magsulat kayo sa comments at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa na para sa inyo. Nais ko rin kayong hikayatin na magsulat ng isang simple ngunit makapangyarihang pahayag ng pananampalataya sa comment section. Isulat ninyo ito. Panginoon, sa Sabado na ito, naniniwala ako sa aking himala. O kaya naman ay, Diyos ko, tumatanggap ako ng pagpapagaling ngayong araw. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng pangungusap. Ang mga ito ay mga deklarasyon ng pananampalataya. Kapag isinusulat ninyo ang mga salitang ito, kayo ay nagsasalita ng mga bagay na wala pa bilang umiiral na. Kayo ay tumatawag sa mga himala na paparating na. Kayo ay nag-aanunsyo sa espiritual na mundo na kayo ay nananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, habang mainit pa ang inyong puso mula sa panalangin ito, magsulat kayo ng inyong deklarasyon ng pananampalataya sa comment section. Kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na ang perpektong oras upang gawin ninyo iyon. Pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell upang makakuha kayo ng mga alerto tuwing may bagong panalangin o mensahe na ino-upload namin. Bakit ito mahalaga? Sapagkat sa mundo na puno ng ingay, stress at mga balita na nakakabahala, kailangan natin ng isang lugar kung saan maaari tayong bumalik upang makahanap ng kapayapaan. Ang channel na ito ay nag-aalok sa inyo ng araw-araw na espiritual na nutrisyon, mga panalangin para sa umaga, gabi at espesyal na okasyon, mga mensahe ng pag-asa, pagpapagaling at pagpapala. Kaya sa pamamagitan ng pag-subscribe, kayo ay tinitiyak na hindi kayo makakaligtaan ng mga espiritual na pagkain na ito. Kayo ay nagsisiguro na araw-araw may panalangin kayong maririnig na magpapalakas sa inyong kaluluwa. Ang channel na ito, mga kapatid, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga video. Ito ay isang espiritual na tahanan, isang permanenteng tolda ng panalangin na bukas para sa lahat. Dito, walang diskriminasyon, walang paghusga, tanging pag-ibig, tanggapan at panalangin para sa bawat isa. Kahit saan kayo naroroon sa mundo, sa Pilipinas, sa Middle East, sa Amerika, sa Europa o kahit saan pa, ang channel na ito ay handang tumanggap sa inyo. Dito kayo makakahanap ng mga kapatid na makakaintindi sa inyong pinagdadaanan, mga prayer warriors na handang manalangin para sa inyo, at lalo na ang presensya ng Panginoon na palaging naririto upang pakinggan kayo. Kaya gawing habit ninyo ang pagbalik dito sa channel na ito, tuwing umaga, tuwing gabi, tuwing kailangan ninyo ng lakas at pag-asa. Mga kapatid, nais ko rin kayong paalalahanan na ang panalangin ay hindi tumitigil dito sa video na ito. Ang tunay na panalangin ay patuloy na nangyayari sa inyong mga puso, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. Kaya kahit matapos na ang video na ito, ipagpatuloy ninyo ang pakikipag-usap sa Panginoon. Magsalita kayo sa Kanya ng inyong mga pangangailangan, ng inyong mga pasasalamat at ng inyong mga pangarap. Hayaan niya kayong marinig at magtiwala na siya ay gumagawa sa mga bagay na hindi pa ninyo nakikita. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. At ang Sabado na ito ay simula lamang ng mga himala na darating sa inyong mga buhay. Bago tayo maghiwalay ngayong umaga, nais nating ipanalangin ng sama-sama ang pinakamahalagang mga panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, ang mga panalangin ito ay pundasyon ng ating pananampalataya. Ang mga ito ay nag-uugnay sa atin sa walang katapusang tradisyon ng simbahan.
at sa milyon-milyong mga deboto sa buong mundo na nanalangin din ng mga panalangin ito araw-araw. Kaya ngayon, hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging tahanan ng mga sagradong salitang ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod ka sa babaing lahat at bukod sa lahat ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Nagsama tayo at magtitipon tayong muli sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, hanggang sa muli, magtiwala at huwag susuko. Ang inyong himala ay paparating na.